Makakada madalas natin marinig na ang buhay parang isang gulong. Minsan ikaw ay nasa ibaba at minsan naman ay nasa itaas. At ang makakwentuhan po natin ngayon sa Pinoy Inspiring Amazing Stories ay isang dating kasambahay na ngayon ay isa ng operations manager. Kaya wag na natin patagalin, makasama po natin siya live and online dahil siya ay nasa ibang bansa. Let's all welcome Miss Cresilda Serenado Avenido. Hi, Ma'am Chris! Good morning. Hello po, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning sa iyo dyan sa Dubai. Kamusta naman po ang Dubai? Mainit po. Oo nga po eh. Kagagaling ko lang po sa Doha, sa Qatar. Talaga pong nagulat ako kung gaanong kainit sa Doha. Ibang klase yung init. Like nothing we've ever experienced dito po sa Pilipinas. Ano po? Opo, sobra. Lalo na pagka yung medyo tanghali na, sobrang humid po. Oo. Ilang taon na po kayo dyan sa Dubai? Bale po, 17 years na po. Wow. In total. Oo. Pero hanggang sa ngayon po, kayo po ay operations manager ng isang logistics company. Pero bago po kayo naging operations manager, kayo po ay nagtrabaho dyan bilang kasambahay. Tama po ba? Yes po, tama po. Oo. 13 years. 13 years naging kasambahay po kayo dyan. Eh, paano po ba kayo napadpad dyan? Bali po kasi, nung nasa Pilipinas pa po, medyo nahihirapan akong maghanap ng trabaho. Kasi hindi po ako bachelor's degree holder. So, ang hirap pag makahanap. Sabi ko, sige, try ko na lang na mag-apply as a housemaid papuntang Dubai. So, inuwerte naman po kasi mabait yung mga amo ko. Yung mga naging amo ko, sobrang bait. Oo. Kasi po, hindi rin po naging madali ang naging pamumuhay nyo dito sa Pilipinas. Saan po ba kayo? Yes. Lumaki kayo sa Surigao, tama po? Opo. Sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Oo. Marunong pa po ba kayong, Bisaya po ba ang dialect doon? Halo, Bisaya and Kamayo. Marunong pa po ba kayong bumate in Bisaya? Of course. Sige po, batiin niyo po yung mga kababayan niyo doon. So sa tanan mga taga Surigao del Sur, sa Hinatuan, Madayaw na adlaw, Kamayo tanan. Oo. Kasi para po ang nangyari po sa inyo palipat-lipat po, no? Ang inyong pamumuhay, ang inyong pag-aaral. At pakikwento po sa ating mga kada kung paano po kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Ayun. Na talaga namang ginapang, ikinayod, lahat na. Opo. Bali po kasi, syempre yung mga magulang ko, wala silang permanenteng trabaho. So, yun? At a very young age, naintindihan ko na yung sitwasyon. So, sabi nila, hindi nila kayang magpaaral. Kaya, ayun, may mga kamag-anak na gusto naman akong pag-aralin. Pero kapalit kasi nun is, magtatrabaho ka sa kanila. Like, maglilinis ng bahay, magluluto, maglalaba. Walang washing machine noon. Hand wash talaga. Kaya, tapos sa mga ilog pa maglalaba. Ang lalayo. Opo. Kaya sa yung liit-liit ko. Kaya sa murang edad po, talagang Ma'am Chris, marunong na kayong working student na kayo. Naglalako na kayo ng kung ano-anong bagay, katulad ng mga plastic. Tama po ba? Yes po. Magaling kayo sa mga trabahong bahay. Tama po. Tama. Dahil yun ang nagiging kapalit no, Opo. para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Hanggang nakatapos na po kayo ng computer science. Tama po ba?
Yes po, opo. Sa Maynila naman po yun. Bali po nung graduate ako nung high school, kinuha naman ako ng kapatid ng mama ko. Oo. So may negosyo kasi siya. So bago ako papasok, nagtatrabaho muna ako sa ano niya, sa shop niya, at saka yung karinderya, meron din siya. So from 5 a.m. hanggang 11 a.m. magtatrabaho. Tapos yung pasok ko naman is 1 ng hapon hanggang 6 ng gabi. Ganon. At dahil po sa pagpupursigin yung ganyan, talaga naman sa pagtitiis, pagpupursige, at determinasyon, natapos niyo po yung kurso niyo. Pero hindi niyo nagamit kasi nga sabi niyo mahirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas nang walang Bachelor of Science degree. So, sino po ang nagpasya na mga ibang bansa kayo at mamasukan bilang kasambahay? Decision ko po talaga yon. Kasi nahirapan ako. At saka iniisip ko din, may anak kasi ako. Yun yung lagi kong iniisip na kailangan ibigay ko sa kanya kung ano yung deserve niya. Ayaw kong maranasan yung hirap na naranasan ko. Yung gano'n po yung talagang iniisip ko. Oo. Kamusta naman po yung naging experience ninyo, karanasan bilang sa pamamasukan sa Dubai? Naging pleasant po ba? Sa awa po ng Panginoon, sobrang swerte ko talaga sa naging amo ko. Before naman ako umalis, talagang pinag-pray ko yung gano'n na sana po bigyan niyo po ako, Lord, ng kahit mahirapan ako sa trabaho, basta mabait po sila. So yun po yung binigay niya sa akin. Sobrang bait po nila sa akin. Tumagal ako ng 8 years sa kanila. Pero yung pagdating kasi sa trabaho, okay na ako dun kasi alam ko na lahat yun. Yung paglilinis, lahat-lahat. Yung medyo mahirap lang, yung adjustment sa mga sistema nila sa bahay. Kasi marami talagang bawal. Katulad po ng? Like, bawal kang mag-ingay. Okay. Pag nagsalita, kailangan parang bulong lang. Ganon. Indoor Kasi, voice talaga. Oo, kasi may baby. Lalo na pagka tulog yung baby, kahit yung ano lang sa paa mo, pag sa loob ka ng bahay, nakapaa ka. Kasi pagka may tsinelas, mag-iingay siya eh. So, Okay. talagang mag-a-adjust ka sa ganon. Oo. Tapos, may point naman. isa pa sa... Oo. Oo. Ano pa po yung Tapos mga yung- bawal? Yung pagkalalabas kayo sa, bawa pupunta kayo sa mall, ganyan. Bawal pong makipag-usap sa mga kabayan. Okay. Bawal mag-Tagalog. So, parang smile-smile ka lang. Kasi Ganun lang. parang naka-duty ka pa no? Parang ganon. Bawal. Tsaka bawal cellphone. Okay. Bawal talaga yan. Pero ang kapalit naman ay magandang treatment naman po sa inyo. Alam ko na Yes. meron nga po kayo unforgettable moment dito sa pamilyang Opo. dinidescribe ninyo. Pakikwento naman po. Opo. Yun po, kasi dumating ako dito is 23 years old pa lang ako noon. So nung nag-birthday ako ng 25 years old ako, sinurprise nila ako sa Lebanon kasi dinala nila ako doon. Nagbakasyon kami. And then, ayun nga, sinurprise ko na sa birthday. Diba? Yung parang hindi ka makapaniwala na maranasan mo yung ganon. Kasi ang ganda-ganda ng lugar. Oo. Tapos yun, first time kong maranasan ipinaranas nila sa akin yung ma-experience yung snow talaga. Yung umuulan talaga siya ng snow. Yes! Tuwang-tuwa Ang saya. ako yung first time ko. Nagkataon wala pang cellphone, walang camera, hindi ko ma-video, wala akong Pero nasa isip ko lagi siya, nasa memory ko siya. Mas matamis naman po talaga kapag nasa memory natin versus video or pictures. Pero ngayon na operations manager na po kayo ng isang logistics company, sino po yung gusto nyong pasalamatan dahil po na-imagine nyo po ba na mula sa pagiging yaya or kasambahay, magiging leader po kayo ng isang kumpanya na international pa?
Ang ano po kasi Miss Pia, stop yan is, habang nagtatrabaho po ako bilang kasambahay, nung nagkaroon ako ng day off, talagang ginamit ko yon para mag-aral ng mga short courses. Bali po, nagtapos ako ng 8 short courses po siya. Kasama na po doon yung logistics na course, from basic to advanced. So, pinag-aralan ko siya. And then, sumasali kasi ako sa mga Filipino community dito sa UAE. So, nakilala ko isang tao na, isang OFW din. Ordinary OFW siya dati. Pero talagang nagsikap siya, nagnegosyo, hanggang sa lumaki talaga yung negosyo niya. Nagkaroon siya ng ito nga, Balikbayan Cargo Forwarding Company, papunta ng Pilipinas. So, nung 2020, nag-ano talaga ako, parang ginawa kong goal talaga na lilipat ako ng ibang trabaho. Yun talaga yun ako. Tapos sabi niya sa akin, Chris, baka kung gusto mong mag-apply ka lang, welcome ka sa company. Tapos yun po, nag-apply ako, natanggap po ako as customer service representative and marketing assistant. So, yun po, doon ako nag-umpisa. And then after 2 years po, na-promote po ako as a branch in charge. Kasi nag-open kami ng ibang branch. Bali, may 4 kaming branches sa UAE. So, pinahawak sa akin yung isang branch. Then, itong taon lang, yun nga po, kinausap niya po ako na magba-branch kami sa Doha, Qatar. So, na siya, outside UAE na. At yun nga, sabi, na-promote na naman po maging operations manager. Diba? Ang galing! Ma'am Chris, ano na lang po yung may papayo ninyo sa ating mga kada na marahil ay may pinagdaraanan ding hindi kaaya-aya, pero ikaw kasi hindi ka rin nabigyan ng hindi ka rin nabigyan ng magagandang opportunities in the beginning, pero dahil hindi ka sumuko, nakarating ka dyan. Ano po yung maibapayo nyo sa mga kada natin na baka ready na silang gumive up dahil sa mga sa mga paghihirap or sa mga challenges? Huwag pong susuko. Talagang tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kung ano talaga yung, alam mo yun, focus ka lang talaga sa pangarap mo. Ano talaga yung gusto mong abutin sa buhay. And isa sa talagang lagi kong sinasabi is never stop learning. Yes. Kahit gaano pa yan kataas or yung natapos mo, kung kailangan maging hungry ka sa mga knowledge na gusto mong matutunan. Yung ganoon po. Never stop learning po. Kasi kung tuloy-tuloy lang talaga. Di ba, mapalad po kayong nakatagpo ng mabait na pamilyang pinagsisilbihan, pero hindi po kayo tumigil dun di ba? Nagpatuloy po kayo sa pag-aaral para may marating pa kayong mas mataas pa dun sa kinatatayuan ninyo. Ano naman po ang pangarap ninyo para sa inyong anak na sa ngayon ay nagno-nursing? Opo. Yun lagi kong sinasabi sa kanya, nandito ako para suportahan kung ano yung kailangan niya, lalo na ngayon sa pag-aaral niya. Pero sabi ko, you have to be responsible with your life. Kasi sabi ko sa kanya, nung bata ako lang yung nagdidesisyon sa buhay ko Yes. Ako lang, sabi ko sa kanya. So ngayon, nandito ako. So, ang part mo doon is, tapusin mo yung pag-aaral. Nandito ako para suportahan. Yun lagi kong sinasabi sa kanya. Napakaganda po nung payo ninyo na you are the master of your own life, di ba? Bawal yung turuan. Tama. Kasi si mami ganito si daddy ganito Hindi, kaya nyo yan, di ba? Magpursige lang. Kailan po ba kayo babalik ng Pilipinas? Baka pwede kayong pumasyal dito ng face-to-face naman tayo magkita. Nako, naman, Miss Pia, lagi kitang napapanood dati, ba? Dati pa sa iba pang Salamat, Ma'am Chris.
Siguro po, ma'am, mga after 2 years po, pag-graduate ng anak ko po. Nandito siya ngayon. Nasa Pilipinas po siya, sa Cebu. Sa Cebu. Ma'am Chris, sana ay maging mas mabilis pa yung homecoming mo at magkita kayo ng anak nyo sa lalong madaling panahon at matupad ang lahat ng mga pangarap mo para sa iyong sarili at para rin sa kanya. God bless you, Ma'am Chris. Maraming salamat sa paggising ng napakaaga, 6:45 in the morning sa Dubai. Thank you po sa panayam na ito. Maraming salamat din po. At alam kong napakarami nyo pong na-inspire na iba pa nating kada dito po sa interviewing ibinigay nyo sa amin. Thank you very much. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!